Hi everyone! Isang mapagpalang maghapon sa ating lahat. Dahil nakabili nga ng karni si tatay, ating nga itong gigisahin na may sabaw. Maaga pa nga mga mari ay nagluto na ako ng aalmusalin ng mga anak ko. Dahil hindi nga nakapaghapunan sila kagabi. Gawa ng maaga ito nagsipagtulugan. Dahil nga napagod sa paglalaro maghapon. Kaya pagkagising ay pinakain ko na kaagad. Habang kumakain yung mga anak ko mga mari ay inasikaso ko na itong aking lulutuin para sa aming tanghalian. Bago ko hiniwa ang karni mga mari ay hinugasan ko na ito ng ilang beses. Pagkatapos kong mahiwa ang mga karne mga mare ay sinunod ko na tong balatan ng patatas. Naaalala ko pa ang sabi ni tatay kanina na adobuhin ko daw to at hahaluan ng patatas. Pero sinabi ko sa kanya gigisahin ko na may sabaw. At ang sabi niya ako na raw ang bahala. Naaalala ko pang mga mare yung maliliit pa kami. Bibili yung tatay ko ng 1/4 lang na karne. Sobrang unti lang yun. Tapos 6 kami magkakapatid. Ang gagawin ng nanay ko, sasabawan niyo yun na napakarami. Yung lutang-lutang sa sabaw. Tapos lalagyan ng nanay ko ng mga gulay para magkasya lang sa aming lahat. Dahil sa hirap ng buhay, minsan lang talaga kami makakain ng masasarap. Tapos tinitingnan ko yung plato niya, walang karne, puro gulay lang. Tapos tatanungin ko yan siya. Tapos sasabihin ng nanay ko, hayaan mo na at matanda na kami, marami na kaming nakain na ganyan. Kapag isang magulang ka na talaga, kaya mong tiisin yung gutom, wag lang makita mo yung mga anak mo na nagugutom. Ang importante para sa'yo ay busog sila at makita silang masaya. Tapos naalala ko pa yung maliliit kami, wala kaming makain nung gabi. Mangungutang yung nanay ko doon sa tindahan ng 2 balot na tinapay, tapos ipamimigay niya yun sa aming magkakapatid, tapos sa kanya wala siyang matira sa kanya tapos tinapay. Makikita ko siya doon sa kusina namin panainom ng tubig tapos umiiyak. Minsan rin kasi nadidili yung padala ng tatay namin, kaya pinangako ko sa sarili ko magsisikap ako para sa nanay yung ko, maabutan ko siya, matulungan ko siya at makita ang masaya. Lahat ng sakripisyo ng magulang natin ay hindi yun matutumbasan ng kahit anong bagay. Kaya habang nabubuhay pa yung magulang natin, iparamdam natin sa kanila ang pagrespeto at pagmamahal. At balik na nga po tayo sa aking niluluto. Nagisa na po ako dyan ng sibuyas bawang. Sinunod ko na yung karne at saka nilagyan ng pampalasa. Nilagyan ko ito ng maraming tubig tapos pakukuluan ko ito ng kalahating oras. At nang kumulo na, nilagay ko na ang gulay. Pagkatapos yan, pakukuluan ko ito ng ilang minuto para maluto ang gulay. At ayan mga mari, luto na nga siya. Kain tayo mga mari. Lord, salamat po sa pagkain at sa pag-iingat araw-araw. Hanggang sa muli.